Quick question. Kung pipili ka ng group leader sa school, pipili ka ba ng random lang? Siyempre hindi. Pipiliin mo yung responsable at kayang gawin ng trabaho. Ganon din sa pagboto. Di lang basta pagpili ng pangalan. Kasi ang mga taong iboboto natin ang gagawa ng desisyon para sa ating komunidad, lipunan at ating bansa. At ang mga desisyong ito ay maaaring makaapekto sa edukasyon, trabaho at serbisyo sa bayan. Kaya mahalaga ang pag-isipan kung bakit kailangan bumoto ng tama. Kapag hindi pinag-isipan ng pagboto, may posibilidad na mapili ang leader na walang kakayahan upang pamunuan ng bayan o may malinaw na plano. Kapag nangyari iyon, maaaring maapektuhan ang mga proyekto at programa na maaari sana makatulong sa mga mamamayan. Kaya mahalaga na bumoto ng tama sa pamamagitan ng pagsusuri ng impormasyon at pag-alam ng plano ng kandidato. Mas nagiging maingat ang pagpili ng leader na mamumuno sa komunidad. Ang tamang pagboto ay mahalaga. Dahil ang mga pinipiling leader ang gumagawa ng mga desisyong may epekto sa komunidad At sa kinabukasan ng bayan. Guys, paano ba talaga pumili ng tamang kandidato? Ang dami ko kasi nakikita sa social media na parang hindi naman totoo. Alam niyo din naman kasi lahat ng trending tama or totoo. Dapat may strategy tayo. Parang system para hindi tayo maloko. Sige na nga, TDH ang sagot yan. Tamang diskarte sa hinaharap. Ayos. Explain nyo nga sa akin. Good day, everyone. So, for our press conference today, I would like to start off with my credentials and my platform. Now we're open for your questions. Sir Dandy, Yes? Sir Dandy, paano niyo po tinutugunan ng mga problema sa paaralan? Back then, we were actually planning to give out free tutorials and scholarships for the students. Any more questions? Okay na po. We shall end our conference here today. We shall see each other in the elections. Thank you. Thank you, Sir Dandy! Iboto? Tawid sa kaunlaran? Gabarte ang dahilan? Ay, hindi ko pa masyado napapansin kasi usually puro billboards na nakikita namin eh. Ganito dapat. Hindi lang sa social media nagpapakita. Tama yan. Importante ang mga small project na talaga nakakatulong. Guys, buksan niyo yung mga phone niyo. May bagong news patungkol kay Dambi. Guys, tingnan niyo to. Sabi sa post, may malaking proyekto daw si Dambi sa community. Himay-himayin natin. May official news ba? Meron bang detalye sa website? Wala eh, baka clickbait lang. Kailangan i-check ang sources bago maniwala. Exactly. Lahat na nakikita sa social media hindi pala din totoo. Mas safe kapag mas verified ang info. Kilala niyo po ba si Dambi? Vote niya po si Dambi 6-7 sa balota. Ito po. Ay, kuya, hindi po ako tumatanggap ng ganyan. Ay, sige po. Salamat na lang po. Te, anyari, te. Ba't ka napatawag? Hindi lang lumapit sa akin. Binigyan ako pera tapos boto ko daw si Dambi. Totoo? Seryoso ba? Uy, kaya ko mabait siya. Oo nga. Di natin sure. Pero mukhang mabait naman siya. Like, seryoso ba na si Dambi? Hindi ko may gawa niya. Siguro. Di natin sure sasabi. Kaya nga eh. 2026 na may vote buying pa rin. Diba? Parang hindi naman nauso yun ngayon. Kaya tayo, bumoto tayo ng tama. Huwag tayo magpapadala sa pera lang kasi madali namang bawiin or kuhain yun. Legit. Feel ko naman okay na siya kasi nagbigay sa atin ng pagkain. Ha? Hindi, te. Ang pagbibigay hindi sa kata ng pamumuno, ano yun? Porket binigyan ka ng pagkain mo, boto mo na. Mas importante, may integridad siya at may tapat sa paggawa niya. Facts. Tama. Hindi porket tumulong sa'yo at binigyan ka ng pagkain, iboboto mo na. Mali yun. Diba?
Kaya dapat obserbahan ng gawa, hindi lang yung previous. Ngayon, gamitin natin ng tama ang proseso sa pagboto. Gamit ang TDH, tanungin, dapat alamin, at huwag basta maniwala. Huwag lamang tayong tumingin sa mga billboard o posters na nakadikit, maaaring sa harap, sa likuran, sa kaliwat kanan man natin. Kagaya nito. Kagaya ng aming pinartay na si May Lambi. Huwag tayo agad-agad basta maniwala sa mga pangako lang. Magtito tayong tumingin sa credentials at kung ano ang may tutulong nila sa atin.